Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Sinisisi ni Ret ang kanyang apo sa kanyang naging aksyon. Kung tutusin, inakala lamang ni Felton na si Gerald si Ret. Nagkaroon ng matinding pagbabago sa ugali ang kanyang apo pagkatapos siyang pahirapan. Paano ka natrauma ng ganito? Sobra kang sinaktan ni Gerald. Sisiguraduhin kong papatayin ko siya kung ito ang huling bagay na kailangan kong gawin. Maghihiganti ako para sayo, naisip ni Ret habang makikita sa kanyang mga mata ang kagustuhang pumatay. Galit na galit siya pero ito ay isang masayang okasyon pa rin para sa pamilyang Gunther dahil si Felton ay ligtas na nakabalik sa kanilang puder. Ang mga miyembro ng Judgment Portal at ng pamilyang Gunther ay kasalukuyang abala sa paghahanap kay Gerald. Alam ni Ret na ito ang kanilang pinakamagandang pagkakataon na mahuli siya muli. Dahil doon, hinayaan niyang magpagaling si Felton sa Gunther Manor habang siya ay umalis din para hanapin si Gerald. Nakatuon ang lahat sa paghahanap kay Gerald, kaya ang Gunther Manor ay medyo malungkot sa oras na sumapit ang hapon. Doon nagpa siya si Felton na bumaba sa kanyang higaan. Bigla siyang ngumiti at saglit na nagningning ang mga mata ni Felton habang bumubulong sa sarili. Ang underground cellar kung saan kasalukuyang nakakulong sina Aiden at Chester ay nasa underground secret room sa Manor. Si Ret ay may hinanda na napakaraming katulong sa tabi ni Felton. Kaya wala akong oras na dapat sayangin. Magaling ang babaeng iyon in terms of security, sigurado ako. Habang nasa labas, ang taong ito ay kahawig at kamukha ni Felton, ngunit ang taong bumalik sa Gunther Manor ay walang iba kundi si Gerald. Plano niya na lumusot sa Gunther Manor sa pamagitan ng pagkukunwari bilang si Felton para maantala ang plano nila pati na rin para malaman ang ilang mga insidente na nangyayari, ngunit hindi niya magagawa iyon sa ngayon. Naisipan niya na maaari lang niyang gamitin ang eksaktong parehong paraan sa oras na ito para madaling iligtas ang kanyang dalawang kaibigan. Sa kasamaang palad para sa kanya, kahit pagkatapos niyang tanungin ang ilang katulong tungkol sa kung saan ang pasukan sa underground cellar, wala ni isa sa kanila ang may ideya kung nasaan iyon. Nakaramdam ng pagkadismaya nang bumalik si Gerald sa kwarto ni Felton upang alamin ang susunod niyang hakbang. Pero bago pa siya makapag-isip ng matagal, bigla siyang nakarinig ng mga katok mula sa pinto. "Pasok," sabi ni Gerald. Makalipas ang ilang segundo, bumukas ang pinto at pumasok ang isang magandang babae. Siyempre, ito ay walang iba kundi si Yum. Talagang alis ka pa rin sa kama at maglalakad-lakad kahit na matindi na ang mga nangyari sayo. Sabi ni Yum habang nakatingin kay Felton. Mula noon pa lang makikita na hindi maganda ang relasyon ng dalawa. Naramdaman ni Gerald ang galak habang iniisip niya, nandito si Yum, kaya sigurado na alam niya kung nasaan ang underground cellar ng pamilyang Gunther. Pagkatapos nito ay umubo si Felton bago sinabing, malakas si Gerald, pero buhay pa rin naman ako, di ba? Ano naman kung maglakad-lakad ako ng kaunti? Humph! Hindi ko akalain na hahanga ka sa iba dahil mayabang ka na mula nang makilala kita, sagot ni Yum. Medyo natuwa siya kahit hindi niya ito ipinakita. So, bakit ka pumunta dito para hanapin ako? Medyo malamig na tinanong ni Felton. Wala naman. Gusto ko lang malaman kung malakas ba talaga si Gerald. Ganun ba talaga kalaki ang pinagbago niya sa loob ng maikling panahon? Kuryos na tinanong ni Yum. Totoo. Masyadong nakakatakot ang kanyang estado ngayon, sagot ni Felton habang sinusubukan niyang gawing big deal si Gerald. Totoo pala talaga. Well, basta lakas niya ngayon, sa tingin mo ba madadakip siya ni Lola? Tanong ni Yum. Masasabi ko na medyo imposible iyon. Hindi na siya kasing hina gaya ng dati. At saka, hindi makakayanan ng matandang iyon na mag-isa. Ho? Ang ibig kong sabihin ay Lola. Ang sinasabi ko ay kahit na magtulungan pa si Lola at ang King of Judgment Portal, may hirapan pa rin silang hulihin siya. Sabi ni Felton. Medyo malapit si Gerald kay Yum, ngunit alam niya na mas mabuti kung hindi niya ilantad ang kanyang tunay na pagkatao sa ngayon. Kung tutuusin, mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi. May gagawin ako sa underground room yon. Pwede mo ba akong dalhin doon, Yum? Tanong ni Felton. Sumimangot si Yum at hindi niya maiwasang maramdaman na kakaiba ang kinikilos ni Felton ngayon. Madali itong malalaman agad ni Yum kung ito ay isang ordinaryong araw, ngunit ang kanyang isip ay kasalukuyang abala sa napakalaking pagbabago ni Gerald. Hindi alam ni Yum ang magiging reaksyon niya sa request ni Felton. Bakit gusto mong pumunta doon? Hindi mo ba kayang pumunta doon ng mag-isa? Nang makabalik ako, ang isang bagay na natira na lang sa akin ay ang magic artifact.
kaya mas makakabuti kung ikaw ang magdadala sa akin doon. Sagat ni Felton. Please alam ko kung bakit gustong-gusto mong pumunta doon. Alam ko na dinakip ni Lola ang dalawang kaibigan ni Gerald. Gusto mo lang ilabas ang iyong galit kaya gusto mo silang saktan, di ba? Hindi nagdalawang siyum na sabihin ito. Pagkatapos ng lahat, naiintindihan niya ang personalidad ni Felton. Bullshit! Sinusubukan kong iligtas sila at dalhin sila sa ligtas na lugar. Sagat ni Felton. Bakit mo gagawin iyon? Nagtanim si Gerald ng napakalakas na lason sa loob ng katawan ko. Kung hindi ko nailigtas ang mga kaibigan niya, papatayin niya ako. Sapat na ba sa'yo ang dahilan na iyon? Sagot ni Felton, maririnig sa boses niya ang takot. Kaya pala malaki ang pinagbago ng ugali mo mula nang umuwi ka. Saiji. Dahil kami lang ni Lola ang may susi sa underground dungeon, dadalhin kita doon, sabi ni Yum. Kung tutuusin, iniisip na ni Yum kung paano niya pakakawalan ang mga kaibigan ni Gerald. Nang makarating sila Yume at Felton sa mga main doors ng pintuan, agad silang sinalubong ng walang katapusang sigawan. Makikita na marami pang iba ang nakakulong doon. Gayunpaman, hindi sila ang hinahanap ng dalawa, kaya naglakad lang sila hanggang sa makarating sila sa huling kulungan. Bago pa man sila makalapit sa pintong iyon, narinig na nilang dalawa si Aiden na sinisigaw ang bawat mura na maririnig sa mundo. Bitch! Gukang bruha ka! Mas mabuting palayain mo na kami bago ko isumpa ang buong pamilya mo. Pagkabukas ni Yum ng pinto habang namumula siya sa lahat ng mura na natanggap niya, agad silang sinalubong ni Gerald at nakita niya sina Aiden at Chester na nakagapos ng kadena. Ang kanilang mga katawan ay nakatali ng mahigpit at pareho silang may asul, kumikinang na biyad na nakasabit sa kanilang mga dibdib. Anong kailangan mo? Kung matapang ka, tapusin mo na ako. Ano ang iniisip ko nang pumunta ako sa trial training ng pamilya mo noon? Minsan kung itinuring na magaling ang pamilyang Gunter. Bakit sobrang bulag ako? Huwag mo nga akong simulan sa iyong mga pangakong hindi mapagkakatiwalaan. Kung tutuusin, sinabihan mo kami na makakuha kami ng hindi bababa sa 3 pagkain bawat araw noong una mo kaming mahuli. Totoo yon sa simula, pero hindi nagtagal ay nabawasan ito sa 2 pagkain at pagkatapos ay naging 1. Para sa kaalaman mo, wala kaming nakain sa nakalipas na 2 araw. Kung gusto mo kaming mamatay, patayin mo na lang kami. Tama na ang paghihirap namin. Kapag patay na kami, asahan mong ipaghihiganti kami ng aming master. Itigil mo ang mga kaguhan mo. Inaamin ko na overlook ko ang mga pagkain mo. Kaya lang medyo naging abala ako sa isang bagay nitong mga nakaraang araw. Dahil doon, inaamin ko na nakalimutan kong utusan ang mga tao para ipadala sa iyo ang pagkain. Kinailangan mong magutom sa nakalipas na 2 araw, pero dapat mong malaman ngayon na ipagpapatuloy ko ang pagpapakain sa iyo ng maayos kung hindi dahil busi ako, sagot ni Yumi. Ayaw niya nagalit sa kanya si Aiden, pero kailangan niyang aminin na medyo nagigilty siya. Tama na ang kakasigaw na iyan. Nandito kami para palayain ka ngayon, alam mo ba? Kapag nakalaya ka na, makakain ka ng kahit anong gusto mo. Bilisan mo at umalis sa lugar na ito, tandaan na huwag mong ipakita ang iyong mga mukha sa kwerton, deklara ni Felton. Kasunod nito, lumingon si Yum kay Aiden at Chester bago siya tumango sa kanila. Nang marinig niya iyon, biglang umiling ang isang bandit na nakatayo sa tabi. Hu! Young Master Felton. Pinalaya mo sila. Hindi pwede. Sinampal ni Felton ang bandit bago siya sumigaw ng ina mo. Sino ang mayamang tagapagmana dito? Ha? Ako ba o ikaw? Bumagsak sa lupa ang bandit dahil sa malakas na sampal, kaya ang nahihilo na bandit ay umiling bago siya sumagot. Siyempre ikaw ang mayamang tagapagmana, Young Master Felton. Ang dalawang ito ay mga taong tutulong sa amin para makuha si Gerald. Dahil doon, si Lady Gunter ay nagtanim ng special magical artifacts sa loob ng kanilang mga katawan. Kapag nawala ang mga artifacts sa kanilang mga katawan, ang lahat ng kanilang mga internal organs ay sabay-sabay nasasabog. Ito ay magiging isang kakilakilabot na kamatayan. Oh? Mga magic artifact, sabi ni Gerald habang pinagtuunan ng pansin ang kulay blue na kumikinang na mga beads sa magkabilang dibdib ni Chester at Aiden. Meron pala siyang magic artifacts na itinanim sa kanila. Tunay na masama ang matandang babae na iyon. Sabihin mo sa akin ang higit pa tungkol sa mga magic artifact. Paano natin alisin ang mga effects? Tanong ni Yum. Hindi ako masyadong sigurado tungkol diyan.
Alam ko na kailangan ng susi para mawalan ng bisa ang mga magic artifact at ang susi mismo ay nakaimbak sa kwarto nila ni Gunther. Pero siya lang ang pinapayagang pumasok sa lugar na iyon, kaya natatakot ako na hindi kita matutulungan dito, sagot ng bandit na may matinding pagkadismaya. Baka nandoon, bulong ni Yumi habang malalim siya sa kanyang iniisip. May alam ka ba kung saan ito makikita? Well, sa tingin ko alam ko kung saan eksaktong nakalagay ang susi sa loob ng kwarto niya. Pero hindi pwedeng pumasok doon ng hindi pinahintulutan. Kung mahuli tayo, magkakaroon ng matinding parusa ang pamilya natin. Handa ka pa bang gawin ito pagkatapos mong marinig iyon? Tanong ni Yum. Anong dapat mong katakutan? Kung meron siyang gustong patayin, ako ang taong itsyam. Walang dapat ipag-alala. Nang marinig iyon, biglang tumaas ang respeto ni Yum kay Geralt. Kung tutuusin, ilang araw lang ang kinailangan niya para baguhin ng buo ang ugali ni Felton. Dahil doon, nagpatuloy sa pag-usap ang dalawa habang dahan-dahan silang lumalabas sa dungyon. Bago makarating sa entrance, biglang humarap si Felton kay Aiden bago siya kumindat ng 2 beses. Biglang nanlaki ang mga mata ni Aiden habang pinagmamasdan ang dalawa na papunta sa kwarto ni Eret. Ang mga mata na iyon, naisip ni Aiden habang dahan-dahan siyang napangiti. Chester! Pakiramdam ko ay ligtas na tayo. Nandito na si Boss. Nandito na si Boss, tanong ni Chester, hindi sigurado kung ano ang magiging reaksyon niya sa sinabi nito. Hahaha. Makakatakas na tayo dito. Maghintay lang kayo mga Gunther. Kapag nakalaya na kami, paniguradong susunugin ko ang lugar na ito, galit na sumigaw si Aiden. Ilang sandali pa, dumating sina Felton at Yum sa kwarto ni Eret. Pumasok siya at nalaman niyang hindi masyadong komplikado ang layout ng kwarto. Medyo minimalistic ang itsura nito. Ang tanging kapansin-pansing mga bagay doon ay isang mesa sa isang gilid ng kwarto at isang shelf sa likod nito. Dito ba ang secret room? Tanong ni Felton. Dito dapat. Sa pagkakaalam ko, dapat may 2 secret room si Lola. Hindi ako sigurado kung alam mo ito o hindi, pero may secret room si Lola na na-access sa pamagitan ng kanyang special study. Doon niya ikinulong ang babaeng nakaputi. Minsan ko siyang naabutan na lumalabas mula sa likod ng shelf na ito noong bata pa ako. Dahil doon, dapat mayroong ilang kagamitan dito na nagbubukas ng daanan sa likod ng shelf. Dapat tulad ito ng kung paano ito binubuksan ni Lola. Habang humihina ang boses ni Yum, pinanood ni Geralt na naglakad siya papunta sa gilid ng study bago niya hinawakan ang cup ng pen at inikot ito ng kaunti. Naririnig ang click pagkatapos nito at bigla-biglang nanginig ang shelf habang dahan-dahan itong dumulas sa gilid, pinakita ang isang madilim na butas na patungo sa ilalim ng lupa. Nakita ni Geralt na gulat siya bago niya sinabi, hindi ba sinabi mo nakita mo siyang lumabas sa lugar na iyon noon? Oo, pero ibang-iba ito sa secret room entrance na natatandaan ko noong bata pa ako. At saka, hindi mo ba nararamdaman iyon? May kakaibang lamig na nagmumula sa butas, sabi ni Yum sa kanyang pagkataranta. Pumasok muna tayo. Sumunod ka sa akin. Nakaramdam ng lamig sa likuran si Geralt nang makapasok sila. May kakaibang aura na ibinubuga ng butas, at kung ano man iyon, sobrang natakot si Geralt dahil dito. Sa loob ng butas ay isang mahabang koridor, at may mga nakapalibot na secret compartment puno ng lahat ng uri ng mga bagay. Sinindihan ni Yumi ang isang oil lamp na kanyang natagpuan at nagsimula siyang tumingin sa paligid. Pagkatapos nito ay sumigaw siya, sa tingin ko nahanap ko na ito. Hawak ni Geralt ang kulay blue na jade charm at nakaramdam siya ng isang misteryosong aura na unti-unting lumalakas. Nang maisip niya iyon, sinabi niya sa bahagyang nakakatakot na boses. Ang aura nito ay kapareho ng aura ng mga magic artifacts sa katawan nina Aiden at Chester. Huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras at umalis na sa lugar na ito. Sige. Gayunpaman, nang malapit na silang umalis, pareho silang nakarinig ng malakas na ingay. Sa oras na napagtanto nila kung ano ang nangyayari, bigla na lamang nakasiyal ang entranse na iwan ang dalawa na napapalibutan lamang ng patay na katahimikan. Aalamin na sana ni Yumi kung anong nangyari nang bigla siyang nakaramdam ng napakalaking puwersa na humila sa kanya at ito ang nag-udyok sa kanya na sumigaw. Naramdaman ni Geralt ang malakas na suction force, at bagamat ginamit niya kaagad ang kanyang thunder eruption technique sa kanyang pagtatangka na labanan ito, ang puwersa ay naging napakalakas na halos pakiramdam niya ay sinisipsip siya sa isang black hole. Hindi na nila kayang labanan pa ang sa puwersa sa puntong iyon, kaya magkasabay na bumagsak sa lupa sina Geralt at Yum.
Nahulog sila sa isa pang kwarto na gawa sa bato. Nang humampas sila sa lugar, lahat ng ilaw sa loob nito ay agad na lumiwanag. Tumingin sila sa itaas at pareho silang nakakita ng itim na liwanag na umaaligid sa hangin. Bigla namang sumigaw ng malakas ang itim na glow, haha. Matagal ko nang hinihintay na may mapunta sa lugar na ito. Kayong dalawa ba ang descendant ng pamilyang Gunter? Sino ka? At bakit ka nandito sa aming manor? Gulat na tinanong ni Yum. Hahaha. Ang iyong manor. Ito ang aking manor. Ako ang nagtatag ng pamilya Gunter, bata. Kayong dalawa ay ang aking mga descendant, sagot ng itim na liwanag sa umuugong na boses bago siya dahan-dahang naging isang matandang lalaki. Nakatali ang kanyang buhok at isang balbas na nalaglag hanggang sa kanyang dibdib. Mahirap itanggi na ang matanda ay nagbigay ng dating na siya ay parang isang mahusay na martial artist. Gulat na sumagot si Yum, anong sabi mo? Si Gerald naman ay nakatingin na ngayon sa matanda ng may pagtataka. Sa masasabi ni Gerald, ang anyo ng matanda ay halos kapareho ng thought of the soul ng babaeng nakaputi. Gayunpaman, mayroong isang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Makikita ang kapangyarihan at lakas na tinataglay ng matanda ay mas malakas kumpara sa maaring makamit ng babaeng nakaputi. Habang ang babaeng nakaputi ay hindi hihigit sa isang ordinaryong thought of the soul bago ang pagsanib, ang itim na figu na kasalukuyang nakatayo sa harap niya ay lubhang kakaiba. Masyado siyang malakas para sa itsura niya. Iniisip ni Gerald kung gaano kalakas at kakilakilabot ang training level ng matandang iyon kung talagang nasa loob siya ng isang physical body. Kayong dalawa ay ang aking mga descendant. Hindi ba sinabi ni Eret sa inyong dalawa ang tungkol sa kasaysayan ng pamilyang Gunter noon? Ngumisi ang matanda. Umiling si Gerald at mabilis namang tumango si Yum bago niya sinabing, marami nang sinabi sa akin si Lola tungkol sa mga ninuno mula pa noong bata pa ako. Mula sa sinabi niya sa akin, ang mga ninuno ng pamilyang Gunter ay nakakuha ng napakalaking supernatural powers, at itinatag ang base ng aming pamilya matapos matuklasan ang ilang historical relics mula sa Great Civilization of Antiquities. Nang maging matatag na ang aming pamilya, naglakbay ang isa sa aming mga ninuno para maghanap ng higit pang mga holy artifact mula sa Great Civilization of Antiquities. Sa kasamaang palad, iyon ang huling pagkakataon na may nakakita sa kanya. Sinasabi mo ba na ikaw ang ninuno na iyon? Pero paano? Kung ikaw talaga ang sinasabi mo, bakit ka kinulong ni Lola dito? Tanong ni Yum. Tumawa lang ang matanda sa kanya, kaya nagtanong si Yum, anong nakakatawa? Sa palagay ko ay hindi siya nakakulong dito. Siguro pinili niyang hindi ipakita ang kanyang sarili sa ilang kadahilanan, kaya naman dinala siya ni Lola sa secret room na ito. Siyempre, hindi siya umalis sa chamber, pero sigurado akong siya ang may kontrol sa buong pamilya mula pa noon, sabi ni Gerald habang nakatingin sa matanda. Nang marinig iyon ng matanda, tiningnan ng matanda si Gerald mula ulo hanggang paa dahil sa pagtataka. Kasunod nito, umiling siya bago sinabing, hindi ko inaasahan na ang pamilya natin ay may mga disente at may kakayahan pa ring mga descendant. Inaamin kong matalino ka, apo. Gaya ng sinabi mo, kinokontrol ko ang mga pinuno ng pamilyang Gunter sa loob ng maraming henerasyon. Nahulog ang panga ni Yume at si Gerald mismo ay bahagyang nagulat. Sinabi na sa kanya noon ni sila na ang pamilyang Gunter ay isang kakaibang pamilya, ngayon lang niya napagtanto na totoo pala ang mga sinabi nito. Nagtaka siya kung paano nasangkot ang pamilyang Gunter sa mga mula sa Judgment Portal noong una, ngunit ang lahat na ngayon ay may katuturan. Ang tunay na utak sa likod ng mga eksena ay ang matandang ito na nabuhay sa loob ng libo-libong taon. Sa wakas ay nagsimulan ng maniwala si Yumi sa sinasabi ng matanda, kaya sumagot siya, so, ikaw talaga ang ninuno ng aming pamilya. Kung talagang ninuno ka namin, bakit nanatili ka sa kanya ng napakatagal nang hindi umaalis? Hindi ba naghanap ka ng higit pang mga divine artifacts? Iyan ay isang mahabang kwento. Totoo na ako ay umalis para maghanap ng higit pang mga divine artifact noong panahong iyon. Dapat mong malaman na ang lahat ng mga holy artifact ay may posibilidad na binabantayan ng mga heavenly spirits. Dahil doon, nabigo akong ibagsak ang isa sa mga heavenly spirits na nagresulta sa pagkadurog ng katawan ko. Pero hindi nagtagal ay halos hindi ako makatakas sa thought of the soul. Marami pa ring malalakas na kalaban ang pamilyang Gunter noong panahong iyon, pero ako ang nagkontrol sa pamilyang Gunter mula sa likod ng mga eksena para maiwasan ang lubos na pagkawasak ng aming pamilya.
Napanatili ko ang thought of the soul na ito ay dahil ang mga head ng pamilyang Gunter ay patuloy na nagsusuplay sa akin ng mga espiritong katawan ng maraming nangungunang mga master, paliwanag ng matanda. Teka! Anong sabi mo? Sinasabi mo ba sa akin na ang annual training meetings ng ating pamilya ay isang paraan lamang para makuha mo ang spiritual na energy mula sa mga kalahok, sabi ni Yum nang bigla siyang natauhan. Bingo! Pero kahit na ang mga taong iyon ay nagtataglay ng mga spiritual bodies, ang kanilang mga physical talents ay hindi naaayon sa aking mga standard. Hindi niyo alam kung gaano katagal na akong naghihintay para sa perpektong pagkakataon na magkaroon ng isang spiritual body na makakatulong sa akin na makamit ang tunay na reincarnation, natatawang sumagot ang matanda. Parang naiintindihan ko na ngayon. Ang taong gusto mong makuha ay si Gerald, hindi ba? Ang taong sinisubukang makuha ni Lola at ng mga mula sa Judgment Portal. Ang kanyang katawan ay naglalaman ng Herculean Primordial Spirit, kaya naiba ito sa ordinaryong katawan nga isang mortal. Tama ba ang hula ko? Tanong ni Yum. Tama na naman. Naiintindihan ko ngayon na ikaw ay napakatalino, sabi ng matanda bago muling tumawa. Si Gerald naman ay natulala ngayon kaya bumulong siya, Herculean Primordial Spirit. Ano ang nangyayari dito? Kung ano man ang nangyari, isang bagay ang sigurado ngayon ni Gerald. Kasalukuyang hinahanap siya ng mga taong ito dahil ang kanyang katawan ay naglalaman ng isang malaking sikreto na kailangan nilang makuha. Tama? Kapag nakuha ko na ang katawan ni Gerald, siguradong makakabalik na ako. Pagkatapos nito, ang pamilya natin ay makakapunta sa Jailatra nang magkakasama sa isang perpektong mundo kung saan mabubuhay ang pamilyang Gunter bilang mga masters. Sa oras na iyon, ang pamilya natin ay may ganap na kontrol sa langit at lupa, dagdag pa ng matanda habang humahagalpak sa tawa. Pinapunta mo ba kaming dalawa dito dahil gusto mong sabihin sa amin ang lahat ng ito? Tanong ni Yum. Iyan ay isang magandang katanungan. Medyo mahina ang utak ni Ret at ng iba dahil ang alam lang nila ay kailangan ko ang katawan ni Gerald. Pagkatapos ng mahabang paghihintay dito, hindi na ako makapaghintay pa. Dagdag pa ang katotohanan na medyo nag-aalala ako na baka mapahamak ni Ret ang katawan na kailangan ko, kaya nagpaplano akong bumalik ng maaga. Para magawa ko ito, kailangan ko muna ng angkop na katawan para sa akin at ang inyong mga katawan ay mukhang nagtataglay ng sapat na aura, sagot ng matanda. Humarap siya kay Gerald at sinabi, lalo na ang apo ko dito. Sa tingin ko sapat ang kanyang katawan para magamit ko. Ano? Pero apo mo siya. Hindi mo siya pakakawalan, nagtatakang tinanong ni Yum. Sa totoo lang, hindi dapat magalit o malungkot si Yum para sa kapakanan ni Felton kahit pasaktan siya ng matanda. Pagkatapos ng lahat, si Felton ay isang malademonyo, malupit at mabisyo. Sa madaling salita, ang pagkamatay niya ay talagang magiging isang magandang bagay. Gayunpaman, sobrang awkward pa rin kay Yume dahil alam na niya ngayon na ang taong nagbabalak na saktan si Felton ay ang ninuno ng kanyang pamilya na iginagalang at hinahangaan ng lahat. Talagang hindi siya komportable dito. Wala rin akong pagpipilian. Maayos na ang kalagayan ng ating pamilya sa ngayon, kaya ang iyong sakripisyo para sa kapakanan ng mas magandang kinabukasan para sa pamilyang Gunter ay isang malaking tulong, panunuya ng matanda habang pilit na nakangiti. Bakas ang pagtataka sa mga mata ni Gerald nang sa wakas ay napagtanto niya kung saan nanggaling ang nakakasindak na aura na naramdaman niya sa pagpasok sa lugar na ito. Ito pala ay mula sa matandang ito na malupit at walang puso. Kahit na ang mga mabangis na hayop ay palaging nag-aalaga sa kanilang mga anak. Pero ang matandang ito, hindi niya man lang pakakawalan ang kanyang sariling apo. Habang umuurong si Gerald, bigla namang tumawa ang matanda bago siya sumimangot, hindi mo kailangang matakot. Sisiguraduhin kong babawasan ko ang sakit hanggat maaari. Habang pinapanood ang kaluluwa ng matanda na diretsyong pumasok para kay Gerald, agad na naubos ni Gerald ang lahat ng Thunder Essential Ki sa kanyang katawan upang labanan ang pag-atake. Nang magkabanggaan sila, isang paputok na tunog ang narinig. Kahit pa may Thunder Essential Ki aura si Gerald para ipagtanggol ang kanyang sarili, pero naramdaman niyang na nanginginig ang kanyang katawan habang patuloy itong umaatake. Hindi lang din ang kanyang kaluluwa ang nanginginig, ngunit gayon din ang katawan niya nang makatikim siya ng pamilyar na tamis sa kanyang bibig habang ang dugo ay nagsimulang umapaw mula dito. Pinapayo ko sa iyo na huwag ka nang tumutol. Mas magiging masasaktan ka lang kung gagawin mo ito, sabi ng matanda sabay ngisi. Makalipas ang ilang segundo nang unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ng matanda. Napalitan lamang ito ng ekspresyon ng lubos na hindi paniniwala.
Matagal ko nang sinanay ang sarili ko sa teknikwi na nagbibigay daan sa akin na malayang ilipat ang isipan ng aking kaluluwa sa loob ng napakatagal na panahon, kaya ako ay isang eksperto dito. Tama, hindi ako pwedeng magkamali sa paggamit ng teknik na ito. Pero bakit ako tinataboy ng lumalakas na kapangyarihan sa tuwing susubukan kong hawakan ang iyong kaluluwa? Takot na sinabi ng matanda habang mabilis siyang umatras ng medyo malayo kay Gerald. Makikita ang halong awkwardness at kahiyan sa itsura nito. Kayang makuha ng matanda ang kaluluwa ng sinuman lalo na't makapangyarihan siya, kahit paparehong malakas at talentado ang taong iyon. Kaya hindi niya inasahan na magiging mas malakas ang isang Gunther descendant kaysa sa kanya. May kakayahan si Gerald na sirain ang thought of the sound ng matanda. Ngunit paano ito nangyari? Ikaw, hindi ka descendant ng pamilya ko, tama ba? Sino ka? Sabi ng matalinong matanda nang mapansin niyang may mali. Ang lakas na tinataglay ng binata na ito ay sadyang hindi ka panipaniwala. Naramdaman ng matanda na mapalad siyang makalayo sa tamang panahon dahil malaki ang sansa na mapatay siya ni Gerald ang isip ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang pangalan ay Felton Gunther, Lolo. Imposible na hindi siya isang Gunther descendant, paliwanag ni Yum. Alam ko kung sino si Felton. Parati siyang sinasanay ni Red para maging next generation successor ng Gunther family, kaya alam ko ang range ng kapangyarihan ni Felton. Kaya ang taong nakasama mo dito ay hindi si Felton. Kahit ako ay natakot sa kapangyarihan ng kaluluwa ng taong ito, takot na sinabi ng matanda. Nang marinig iyon, tumalikod si Yum kay Felton at agad niyang naramdaman na parang may mali. Una, hindi pa niya nakitang ganoon ang mga mata ni Felton. Ngumiti si Gerald bago siya sumagot, tama ka. Hindi ako si Felton. Sa totoo lang, kahit siya ay hindi alam kung ano ang kasalukuyang nangyayari. Nakaramdam siya ng matinding pagkahilo matapos matamaan ang kaluluwa ng matandang iyon kanina, pero hindi nagtagal ay biglang nagsimulang mapuno ang kanyang katawan ng essential ki. Para bang bumangga ang God of Water sa isang bundok na naging dahilan upang bumulwak ang lahat ng essential ki na nasa loob sa sandaling lumitaw ang isang bitak. Sa madaling salita, ang katawan ni Gerald ay kasalukuyang nag-uumapaw sa kapangyarihan at kasama dito ang isang mapanirang aura. Napagtanto ni Gerald na hindi na siya kailangang matakot sa matandang ito at bigla namang sumigaw ang gulat na si Yum, "Ahu! Kung hindi ka si Felton, sino ka?" "Ako ang pumatay sa kanya," kaswal na sumagot si Gerald. "Ikaw? Pinatay mo si Felton," sabi ni Yum habang umuurong ng ilang hakbang. Pero dumating ang punto na nahulaan na niya kung sino talaga ang taong nakatayo sa kanyang harapan. Hindi kaya siya talaga ito? Habang nagmumuni-muni si Yum sa kanyang konklusyon, ang galit na matanda ay biglang sumigaw, Ikaw bata ka. Pinatay mo na ang apo ko at nag-disgrace ka pa bilang siya para lang makapasok ka sa secret chamber ng pamilya namin. Hindi nakapagtataka na ang iyong essential ki ay ibang-iba kumpara sa iba pang miyembro ng pamilyang Gunther. Habang naghahanda ang matanda na muling kumilos, bigla siyang napahinto sa kanyang kinatatayuan nang makita niya ang malabo at gintong liwanag na kumikinang sa buong katawan ni Gerald. Ito ay ang parehong ginintuang liwanag na nanakit sa kanya kanina. Ano ito? Bakit parang patuloy na lumalakas ang kapangyarihan ng iyong kaluluwa? Ilang sandali pa lang, lalo nang lumakas ang aura ng iyong katawan. Sabi ng matanda habang nanlalaki ang mga mata niya at hindi makapaniwala sa nangyayari. Sasabihin ko sa iyo ang totoo na wala rin akong ideya kung ano ang nangyayari. Pero parang may lumabas na isang bagay na matagal nang nasa loob ng aking katawan noong umatake ka sa akin. Kaya ngayon ay meron na akong matinding lakas ngayon. Kaswal na sumagot si Gerald. Ikaw ay napupuno ng matinding kapangyarihan, nagtatakang tinanong ng matanda. Oo, magiging prangka ako at sasabihin na mayroon na akong paraan para madaling sirain ka sa loob ng ilang segundo. Nagtataka talaga ako kung paano mo na-trigger ang lahat ng ito. Nangyari ito nang umatake ka sa akin, kaya bakit hindi mo ako subukang atakihin ulit? Tanong ni Gerald habang pilit na nakangiti. Aano, nauutal na sinabi ng matanda habang hinihingal. Sa puntong iyon, ang ginintuang liwanag ay lumaki at bumalot ito kay Gerald sa loob ng isang globo ng liwanag. Nang makumpleto ang condensation process ng ilaw, ang energy ibinubuga nito ay lalong kinatakot ng matanda. Habang masinsinan siyang nakatitig kay Gerald, nanlaki ang mga mata ng matanda nang umatras siya ng ilang hakbang dahil sa sobrang takot. Naiintindihan niya kung ano ang nangyayari ngayon, kaya sinabi ng matanda, Ito ang unang stage ng Herculean Golden Primordial Spirit.
Mukhang ito ang unang stage na may lalabas ang Herculean Primordial Spirit. Kaya ang ibig sabihin nito ay, ikaw si Gerald. Tanong ni Yume habang nanlalaki ang kanyang mga mata at nakatingin kay Gerald. Tumango si Gerald bago siya sumagot, nabanggit ni sila ang tungkol sa Herculean Golden Primordial Spirit na nabanggit niya kanina, kaya hindi niya ito masyadong idinetalye. Kaunti lang ang kaalaman ko tungkol dito. Ano nga ba ito? Base sa hula ko, parang ang tinutukoy mo ay ang sikretong nakatago sa loob ko. Pumunta ba dito ang King of Judgment Portal para lang makuha ang sikretong ito? Nang marinig iyon, agad na nagningning ang mga mata ng matanda habang sumisigaw siya ng, ikaw pala si Gerald. Natutuwa siya na nakatayo na si Gerald sa kanyang harapan, ngunit kasabay nito ay nalungkot siya nang malaman niya na ang kasalukuyang potensyal at lakas ni Gerald ay medyo nakakatakot para malabanan niya. Alam din ng matanda na kapag nagkamali siya ng move, kayang sirain ni Gerald ang Gunter Manor at ang iba pa niyang family member kahit pa maging maingat siya. Lumalabas na tumutulong pala siya kay Gerald na i-unlock ang first stage ng paglabas ng Herculean Golden Primordial Spirit. Nakakatakot na siya kahit nasa unang stage pa lang siya. Kahit na hindi pa nakukuha ni Gerald ang buong kapangyarihan sa unang stage. Kung balang araw ay ma-unlock niya ang lahat ng main stages ng Herculean Primordial Spirit, paniguradong mawawasak niya ang buong mundo sa isang pitik lang ng kanyang daliri. Ganyan ang nakakakilabot na kapangyarihan na meron siya ngayon. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Ano nga ba ang Herculean Golden Primordial Spirit? Tanong ni Gerald. Ito ang potensyal na nasa loob mo. Sa tuwing ilalabas mo ito, papataasin nito ang potensyal ng tatlong kaharian. Ang ganoong potensyal ay sapat na para mabaliw ang sinumang nagsasanay sa martial arts, paliwanag ng matanda. Ito potensyal na nasa katawan ko, tanong ni Gerald nang hindi niya napansin na dahan-dahang ginalaw ng matanda ang kanyang mga kamay, palihim na iniipon ang kanyang essential ki. Bingo. Alam mo ba kung sino ka? Tanong ng matanda bago siya lumunok. Sino ako? Tanong ni Gerald. Pagkatapos ng tanong ni Gerald, biglang inangat ng matanda ang kanyang muka bago buong lakas niyang inatake si Gerald. Alam ng matanda na nasa harapan na niya ngayon ang pinakamalalang pangyayari sa buhay niya. Kung naging matagumpay si Gerald dito, ang kanyang libu-libong taon na paghahanda para sa lahat ng ito ay magiging walang kabuluhan. Ang tanging opsyon niya ngayon ay ang labanan si Gerald. Habang lumalayo ang palad ng matanda sa dibdib ni Gerald, biglang lumitaw ang ginintuang liwanag kung saan siya dapat atake, at may inilabas ito na matinding pagputok. Nanginig ang kaluluwa ng matanda nang lumipad ito pabalik at ang kadiliman na bumabalot sa kanyang katawan ay agad ding nawala. Dahil nawalan ng bisa ang isip ng kanyang kaluluwa, ang matanda ay agad na napasigaw sa sobrang sakit habang nakatitig kay Gerald na may nakakakilabot na mga mata. Diyos ko! Na-unlock mo pa lang ang first stage ng iyong potensyal pero hindi kaya may kakayahan kang sirain ang isip ng aking kaluluwa. Paano nangyari ito? Sigaw ng desperadong matanda. Unti-unting nawala ang isip ng kanyang kaluluwa, ngunit ang matanda ay umiiyak na lamang sa lahat ng sakit na kanyang nararanasan. Nakarating na siya sa puntong ito. Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi siya basta-basta makikipagkasundo dito. Hindi siya basta-basta masisira ng ganito. Tumingin ang matanda kay Yum na nakatingin pa rin kay Gerald bago siya humakbang papunta sa kanya. Hindi niya masasakop ang kaluluwa ni Gerald, pero kahit papaano ay kaya pa rin niyang sakupin ang katawan ni Yum. Magkakaroon siya ng panibagong form kapag ginawa niya ito. Mag-ingat ka, sigaw ni Gerald habang nakaturo kay Yum bago tinatakan ang pagitan ng mga kilay niya. Hindi niya kinaya ang kapangyarihan ni Gerald, kaya bigla siyang nawalan ng malay. Natutunan ni Gerald ang tungkol sa adaptable bodies mula kay Leo, at alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin para mapigilan ang isang kaluluwa na makapasok sa katawan ng ibang tao. Tinuro ni Leo na hindi makakapasok sa katawan ng ibang tao ang matanda kahit pa makapangyarihan siya. Nawalan ka ng karapatang tawagin ang iyong sarili na ninuno ng pamilyang Gunter noong nakaraan. Sa pananaw ko, ikaw ay isang matandang demonyo na nabuhay sa loob ng libu-libong taon. Sa tingin ko ito na ang tamang oras para mamatay ka, sabi ni Gerald. Hindi. Please wag mo akong patayin. Maghintay ka. Siyempre, hindi pakikinggan ni Gerald ang mga salitang sinabi niya. Alam ni Gerald na hindi natatakot ang matanda sa kanyang essential ki o sa kanyang kalakasan. Ang matanda ay natakot sa kanyang isip ng kaluluwa. Kung tutuusin, mas malakas ang isip ng kanyang kaluluwa ni Gerald kumpara sa matanda. Dahil doon, mabilis na inilabas ni Gerald ang matinding kapangyarihan ng isip ng kanyang kaluluwa.
Hinarap niya ito sa matanda at sumigaw siya. Ang ginintuang liwanag ni Gerald ay sandaling sumikat bago tuluyang binalot ang mahina at itim na liwanag. Sa oras na iyon ay tuluyan nang nawala ang liwanag at ito ay natatakpan na ngayon ng napakalaking kapangyarihan. Lumabas na ang aking potensyal. Kung ito talaga ang Herculean Primordial Spirit, ibig sabihin ito ay matagumpay kong na-unlock ang unang stage ng Primordial Spirit. Pero nagtataka ako. Kapag na-unlock ko na ang lahat ng 9 stages, kaya kong gumawa ng matinding pagkasira sa langit at lupa. Namangha si Gerald sa kanyang sarili sa oras na ito. Inangat ni Gerald ang walang malay na si Yumi sa lupa bago niya tinanggal ang kanyang maskara at inihayag niya ang kanyang tunay na mukha. Aalis na sana siya nang bigla niyang napansin ang isang kakaibang kagamitan na nakatayo sa gitna ng secret room. Ito ay parang isang pool at sa itaas nito ay isang blue light na nagpakalat ng isang blue liquid, hindi katulad ng kung paano gumagana ang mga automatic water fountain. Ang pool ay tila naglalabas ng sariling blue glow. Ito ang sinasabi sa akin ni Felton. Ito dapat ang cornerstone na secret technique ng pamilyang ito para sanayin ang kanilang inner strength. Sa madaling salita, ito ang pinagmulan ng kapangyarihan ng kanilang pamilya na isip ni Gerald. Nandito naman ako, kaya mas mabuting gamitin ko na ang pagkakataon na ito. Para mabayaran ang iyong kabaitan, ipapasa ko sa iyo ang isang special training technique, Yum. Hindi nga naman tayo pwedeng dumaan sa parehong landas, sabi ni Gerald na may pilit na ngiti sa kanyang labi habang umiling. Pagkatapos nito, nag-ipon siya ng kaunting lakas sa kanyang palad bago isinabog ang purong enerhiya sa cornerstone. Tumama ito sa kanyang target at gumulong ang asul na crystal glow sa gilid habang ang stone platform ay nabasag sa isang paputok na tunog, dahilan para umagos ang blue liquid mula dito. Tingnan natin kung kaya mo pang magyabang pagkatapos nito. Ngumisi si Gerald bago niya kinuha ang blue crystal spear at tuluyang umalis sa lugar. Samantala, si Ret ay masyadong abala sa pag-utos sa iba pang pamilyang Gunter sa paghahanap niya kay Gerald at biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Bigla siyang nanginig at sumigaw parang may mali. Ano iyon, Lady Ret? Tanong ng isa niyang subordinate. May nangyari sa bahay. Parang nanginig ang pundasyon natin. Sagot ni Ret habang nakasimangot. Alam niya na ang lugar kung saan nakatago ang kanilang pundasyon ay napakalalim at isang malaking sikreto. Alam rin niya na nandoon siya, kaya bakit ito nyanig? Kung wala ng pundasyon ang pamilyang Gunter, hinding-hindi nila magagawang magpatuloy sa paggawa ng anumang development sa kanilang training. Kung mangyari iyon, ang magagawa lang ng pamilyang Gunter sa hinaharap ay maupo hanggang sa masira ang kanilang kapalaran. Worst come to worst, abutin lang ng ilang taon hanggang sa mawala na ng tuluyan ang secret technique ng pamilyang Gunter. Habang iniisip niya iyon, biglang sumigaw ang isa sa kanyang mga tauhan sa takot, nahanap na namin siya. Lady Ret, nahanap na namin siya. Ano? Nahanap mo na ba si Gerald? Bakit parang natataranta ka? Tanong ni Ret nang mabilis na nagningning ang mga mata niya. Lumingon siya sa direksyon ng boses at nakita niya ang ilang mula sa pamilyang Gunter na may bitbit na tao habang sumusugod sila sa kanya. Napalunok ang subordinate pagkatapos ay malungkot na sumagot, hindi si Gerald, Lady Ret. Nahanap namin ang bangkay ni Felton. Anong sabi mo? Ang katawan ni Felton. Sabi ni Ret habang nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang puso. Lumapit ang tauhan niya kasama ang katawan ni Felton at nahimatay si Ret dahil sa pagkabigla kaya kinailangan niya ng isang tao na umalalay sa kanyang katawan. Maingat niyang sinuri ang katawan at buong puso niyang inamin na ang kanyang apo ay patay na. Pero paano iyon? Hindi ba nakauwi na siya? Bakit nandito ang bangkay niya noon? Kung nandito siya mula kanina, sino ang Felton na nasa Gunter Manor? Masyadong maraming bagay ang bumabagabag sa kanyang puso at dahan-dahan niyang sinimulan ang pagkonekta sa mga nakaraang pangyayari, pagkatapos nito ay nanlaki ang mga mata niya sa sobrang gulat. Masama ito. Kayong lahat, bilisan niyo at bumalik sa Gunter Manor kasama ko. Utos ni Ret. Nagmamadaling bumalik si Ret sa Gunter Manor kasama ang iba pang miyembro ng pamilyang Gunter at ang tanging nakita nila ay isang pagsabog ng apoy na umaakyat papunta sa langit. Ang buong Gunter Manor ay binalot ng isang malaking apoy at ito ay halos naging abo na. Namula ang mukha ni Ret sa sobrang galit. Sa sandaling ito, ang kanyang damdamin ng kalungkutan at galit ay nagkahalo at naramdaman niya na parang mababaliw na siya. Ang pundasyon ng pamilyang Gunter na mahigit 10,000 taon ay tuluyan ng sinira ni Gerald. Gerald,
Kailangan kong maghiganti sa ngalan ng pamilyang Gunther. Naintindihan na ni Ret ang sitwasyon ngayon. Ang nagpanggap na si Felton ay walang iba kundi si Geralt. Bukod dito, nagsabi rin ng totoo si Geralt. Si Felton ay napunta sa kanyang mga kamay, ngunit siya ay brutal na pinatay ni Geralt sa kagubatan. Pagkatapos nito, pumasok si Geralt sa Gunther Manor, sinunog at sinira ang pundasyon ng pamilyang Gunther. Napuno ng galit at hinanakit si Ret. Galit na galit siya na ang buong katawan niya ay nanginig habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin hanggang sa madurog ang mga ito. Tipunin ang lahat ng ating puwersa at subukan ang inyong makakaya para mahanap si Geralt. Kahit pa tumakbo na si Geralt sa dulo ng mundo, gusto kong hulihin mo siya at ibalik siya dito para mapunit ko siya. Nakaramdam ng hindi may paliwanag na kaba si Ret. Nakuha na kaya ni Geralt ang pundasyon ng pamilyang Gunther? Mukhang nawala na ito. Pero impossible ayon. Kung tutuusin, ang ninuno ng pamilyang Gunther ang namamahala sa pagbabantay dito. Sa sandaling ito, hindi na masyadong nag-isip pa si Ret at siya ay naglakas loob na direktang sumugod sa kanyang secret room. Pagkalipas ng 3 araw sa North Desert Town. Hindi ko masyadong naunawaan kung ano ang Herculean Golden Primordial Spirit, pero unang yugto ng pagmulat ng potensyal nito ay nagbigay sa akin ng malaking pagbabago. Mabilis na lumabas si Geralt mula sa loob ng isang masukal na kagubatan. Nasa harapan niya ang North Desert Town. Nagulat at natuwa si Geralt habang iniisip ang mga pagbabago sa kanyang katawan sa loob ng 3 araw. Sa original cultivation level ni Geralt, hindi magiging problema para sa kanya ang makarating sa North Desert Town sa loob ng 1 araw sa pamagitan ng Querton Mountain mula sa Querton City. Gayunpaman, naramdaman ni Geralt na ang kanyang katawan ay sumailalim sa mga malalaking pagbabago sa nakalipas na 3 araw. Nagbago ng husto ang katawan ni Geralt nang paliguan siya ni Finlay ng mga halamang gamot at materyales noon. Naramdaman niya ang lahat ng mga sel sa kanyang katawan ay bumukas ng sabay-sabay at hinihigop ang banal na espiritu, kaya ang kanyang pangangatawan ay patuloy na lumalakas, at ang kanyang mga skills ay patuloy na lumalakas noon. Ngunit ngayon, pagkatapos na magising ang unang stage ng kanyang potensyal, naramdaman ni Geralt na parang hindi na sa kanya ang kanyang katawan. Pakiramdam niya ay nabuksan ang isang magandang kaharian sa pagitan ng langit at lupa. Noong nakaraan, hinihigop niya ang lahat ng banal na espiritu sa iba para pakainin at palakasin ang kanyang katawan, ngunit ngayon, naramdaman niya na ang hadlang sa pagitan niya at ng Divine Spirit ay nawala na at nadama niya na siya ay naging isa sa mga elemento ng langit at lupa. Gamit ang Thunder Eruption Technique, ang growth rate ng kanyang sariling cultivation level ay nagpapakita ng isang hindi kapanipaniwalang development. Ngayon, 3 araw pa lang, ngunit nakatawid na siya sa first stage ng Spirit Earth Realm at naabot na niya ng direkta ang last stage. Siya ay nasa stage na nalampasan na ang huling stage, ngunit hindi malinaw sa kanya ang tungkol sa mga eksaktong detalye. Sa madaling salita, naramdaman ni Geralt ang kalakasan at kapangyarihan ngayon. 3 araw na ang nakalipas, si Geralt ay nagkaroon ng mas malakas at mas makapangyarihang kaluluwa. Kaya hindi siya nangahas na manatili sa Querton City para makipag head-to-head sa King of the Judgment Portal at sa pamilyang Gunther. Pero ngayon, paniguradong matatalo ni Geralt si Ret o si Quina kung kailangan niyang harapin sila. Nagtitiwala si Geralt dito. Ito ang uri ng kumpiyansa na naramdaman niya dahil sa kanyang kasalukuyang lakas. Gayunpaman, sa sandaling ito ay kinailangan ni Geralt na tulungan si sila na hanapin ang bangkay ni Limes para magkasama na silang dalawa. Pagkatapos nito, kailangan niyang harapin ang mahalagang bagay na may kinalaman sa Pledge of the Holy Water. Pagkatapos nito ay tinahak niya ang kagubatan sa loob ng 3 araw hanggang sa dumating na si Geralt sa pupuntahan niya. Napagkasunduan na ng lahat na magkita sa isang hotel na binisita ni Geralt noong nandito siya noon. Nalaman ni Geralt pagkatapos niyang magtanong na nakarating sa hotel na ito sina Tito, sila, at ang iba pa. Gayunpaman, may dumating para sunduin sila kahapon ng umaga at umalis na sila, hindi na sila bumalik pagkatapos noon. Paano ito nangyari? May kakilala din kaya si Tito dito, naisip ni Geralt. Alam mo ba kung sino ang nagsundo sa kanila? Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.